loving God, our dear Jesus, our Savior, the Lord of Lords, and the King of Kings. And we give double honor to our dearly beloved parents in the Lord. And we always remember and cherish the preachings and teachings of our dearly beloved and honorable pastor, evangelist Weldisad Almeida, the time prophet of our loving God. And also our dearly beloved and honorable stand pastor, Lina C. Almeida. And I would like to extend my greetings to all beloved Almeida children. And greetings also to all beloved workers, to our beloved ordained preacher, beloved Kuya Andy Binyas, and beloved Ate Nini. At gandi po sa kalipong mga anak. And to all my beloved co-preachers, magandang gabi po sa lahat ng mga maiinit na kapatiran dito sa lugar ng Cagayan de Oro. Sa lahat ng mga beloved webcast viewers, ako rin po'y bumabati ng isang pinagpalang gabi. Singgit, hallelujah! Singgit, praise the Lord! Ipakpak ang kamot. Praise the Lord! Yan po ang aking natutunan sa loob ng 2 araw na kami dito. Napapakinggan ko lang noon, mga minamahal, sa ating beloved ordained preacher, yung singgit, hallelujah ngayon. Napakasarap palang banggitin sa lugar na ito, na ibang dialect, mga minamahal. Dahil nakita ko po ang kainitan ng minamahal na kapatiran. At ating po nga beloved workers sa lugar na ito, mga minamahal. Dumating po kami dito ng Lunes ng gabi. Ang dating po namin dapat mga bandang alas 8 pasado. Delayed flight kami, mga minamahal, alas 10. Then nakarating na kami dito 11. Hindi ako masyadong nakatulog, mga minamahal, dahil magalaw yung eroplano na sinakyan namin. Umuulan pa. Grabing turbulence, mga minamahal. Kaya alas 2, sabi ko matutulog ako, siguro magigising na ako dito ng mga alas 6 or alas 7. Pero ang gumising namin, mga minamahal, umaalingaw-ngaw ng pagsigaw ng praise the Lord. Pagpalakpak, mga minamahal, at sumisigaw sa presensya ng ating malapangin. Dahil alas 4 pa lang dito, mga minamahal, talagang maririnig mo na yung malakas na pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. So yung pagod, mga minamahal, dahil February 2, dumating po kami dito. At after po ng 50th church anniversary, galing po kami sa Tarlac, sa Baguio City, sa Pangasinan. Punta po kami ng Isabela, sa Masi, Rizal, Sinandungan. Pagpunta rito, mga minamahal. Subalit, yung pagod at puyat, kapag madaling araw, mga minamahal, na kasama mo mga anak ng Diyos na nagpupuri, inaalis ng ating malapanginoon yung mga pagod sa physical na katawan, mga minamahal, kahit hanggang ganon sabag ng ating dakilang Diyos. Sa leading prayer po ng ating dearly beloved and honorable parents in the Lord, hanggang ngayon ay pinapalakas ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat may magsabing praise the Lord. Gusto pa sana namin magpa-extend after March 1st, pero kailangan po kaming bumalik, mga minamahal. Kaya hanggang March 1 po kami dito, loobin ng ating pinakamamahal na Panginoon. At salamat sa ating dakilang Diyos. Sabi nga ng aking beloved wife, unexpected kasi magbo-birthday siya dapat doon po sa amin. Pero dito siya inabutan ng kanyang birthday. Kaya binabati ko po ng aking beloved wife ng happy birthday. At ganun po sa aking po mga kasama, binabati ko po, beloved brother Ido Cortez from Binangunan, Rizal. Antipolo, sorry po, at ating beloved Sister Imelda from Main Church, sa kanya pong beloved daughter, at ang aking pong beloved sister, at kanya pong anak, Sister Eileen. Puri ng ating pinakamalapangin, at humabol po sa airport ang aking pong malakapatid from Qatar din po, mga minamahal, isang beloved fine square. Actually, doon pa lang kami sa Qatar, nagpaplano na kami na pumunta dito sa CDO. Pero yung mga kasama namin nagplano, hindi natuloy. Kaya iba yung plano ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Puri ng ating pinakamamahal na Panginoon. Salamat sa ating dakilang Diyos sa kanyang pag-iingat na kami po ay nakarating dito at kasama namin kayo ngayon, mga minamahal.
Parang Sunday service, yun pala, midweek service pa lang, pero marami talagang maiinit na mga anak ng Diyos sa lugar na ito. Everybody shout, praise the Lord. Sing it, hallelujah. Gusto ko talagang ulit-ulitin, mga minamahal. Amen? Sing it, praise the Lord. Napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Dahil alam niyo po, nung kami po ay napadako sa dako ng Qatar, 3 lang po kami. That was 2006. Isang adult choir at musician at yung pumabang lingkod, daddy po kong finest choir. Nung nandun po kami sa dako ng Qatar, feeling ko parang hindi kami mararapture. Kasi napakahalaga po ang banal na gawain. Pagdating namin doon, walang gawain. At sa panahon na yan, very strict pa po sila. Dahil ang government, kahit makita nila yung mga stickers sa sasakyan, Kristiyano, Katoliko, mga minamahal, pinapatanggal ng mga pulis. Bawal maghayo, bawal mamigay ng leaflets, bawal magdala ng Bible. Subalit una pa lang, sabi ng mga kumuha sa amin, huwag niyong dadalhin yung Bible ninyo. Parang napakahirap sa inyo pong abang lingkod na mag-flight na walang Bible. Kasi ito po, mga minamahal, ang salita ng ating dakilang Diyos. Amen? At ito ang ating pong sandata kahit saan tayo pumaroon. Hindi ko po iniwan, mga minamahal. Na-check din po sa immigration pero tinignan lang nila. Ibig sabihin, mga minamahal, kasama natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Pagdating namin doon, walang gawain ng mahal na Panginoon. Kaya gumigising din po kami ng madaling araw, nagpupuri, hanggang kami po ay naghayo. Every Friday po, mayroon pong Bible study, mag-umpisa po kami ng alas 9 ng tanghali. Umaabot din po kami ng alas 12 ng hating gabi dahil 4 hanggang 5 set. Sa isang kumpanya, nandun ang mga kapwa po natin mga Filipino. Nagba-Bible study po kami sa isang 4x4, 4 meters by 4 meters na isang lugar. Doon po yung tulugan namin. Doon na rin po yung papurihan, yung Bible studyhan namin. Hanggang umabot ng dalawang taon na pioneering stage, mga minamahal, 2008. So, nang dalangin ng ating minamahal, ginagal na pastor, nagkaroon po ng formal gawain at doon nag-umpisa na maraming iniligtas ng ating pinakamamalapain kasama po yung mga iba't ibang mga lahi. Kaya nagkaroon ng balagawain, mga minamahal, wala pong mic, wala pong speakers, manual, mano-mano, mga minamahal, walang electric guitar, hollow guitar, at mano-mano, walang mic. Subalit, mga minamahal, kapag tayo po pala ay sincero na maglingkod sa mahal na Panginoon, bigay natin yung ating buhay sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, pagpapalain ng ating dakilang Diyos kung saan tayo dadalhin. At dumating yung araw, dinalaw po kami ng mga beloved workers, dinalaw po kami ng mga beloved children, ng ating dearly beloved parents in the Lord. Ngayon, 16 years na po ang gawain po ng Jesus Miracle Crusade. At dito natin napagtanto, mga minamahal, na napakahalaga ng ibanghelyo ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sa lugar ng Middle East, mga minamahal, ang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo ay hindi nila kinikilala na bilang Diyos, tagapagligtas, at makapangyarihan sa lahat. Sabi nila, tao lang, He is only a prophet. Mga minamahal, nagpatuloy po tayo na nangaral ng Ebanghelyo ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Noong unang panahon, tawag lang, wala pang Zoom, mga minamahal. Bibili kami ng load sa halagang 30 reals, equivalent to 450 pesos. Yun na po ay 10 minutes. Yun po ang minuto ng preaching. So pinagsusumikapan namin, mga minamahal, na sa pamagitan ng telepono, wala pang video call nun eh. Meron yung Messenger, Yahoo Messenger, pero limited lang yung makaka-join. Pinakamadami na yung 10. Kami nun, mga minamahal, nung nag-umpisa kami ng gawain, sabi ng mga ngaral, ilan kayo dyan? Bakit
kaunti yung palakpak na aking napapakinggan. Hindi na talaga madami yung palakpak kasi minsan 4 kami, 5, mag-overnight, mga minamahal. Hanggang uso po yung tinatawag na Yahoo Messenger, may video na yon. Sabi ng beloved na preacher, ordained preacher, Brother Benji, pakiikot mo yung camera para makita ko kung ilan. Iyon na talaga yung nasasakop ng camera. 5 kapatiran kami yun. Marami na yung 6. Hindi mo na maikot kasi wala na talagang kapatiran. Pero ngayon, mga minamahal, nagkaroon ng Middle East Crusade. Sa unang dalangin ng ating minamahal na pastor, dumating ang mga beloved brethren from Kingdom of Saudi Arabia, mga minamahal, from United Arab Emirates, galing Kuwait, galing sa iba't ibang lugar ng Kingdom of Saudi Arabia, mga minamahal. At ngayon, pinagpala po tayo dahil ang gawain ng Middle East ay pinagkaisa ng ating pinakamamahal na Panginoon at lalong pinagpapala ng ating dakilang Diyos. Kaya yung pagkakaisa, napakahalaga po para sa atin. Dahil naroon ang tagumpay. Ibubuhos ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, ang masaganang pagpapala. Kaya hindi po ako magtataka kung bakit po kayo pinagpalang lubos sa lugar na ito. 4:00 pa lang ng madaling araw, meron ng pumapalakpak, meron ng napupuspos ng banal na presensya ng mahal na Panginoon. Meron ng umaawit sa ating dakilang Diyos. Sabi ko matapos siguro ito, mga bandang 8:00. Umabot pa pala ng 11:00. Kumplitong 7 oras, mga minamahal. Nakuha yung standard, mga minamahal, na itinuro ng ating minamahal na magulang sa Panginoon. Amen? Lahat may magsabing, praise the Lord. Paintulutan niyo po ako, mga minamahal, na magpasalamat sa ating dakilang Diyos. Dahil nung may pumarada sa amin sa airport, yun pala ang sasakyan namin. Sabi ko, sakyan pala ito ng Cagayan de Oro. Parang espesyal ng mga tao yung susundoy kasi napakaganda yung sasakyan. Amen? Kaya pag maraming palakpak, mga minamahal, marami din ng mga pagpapala na ating tatanggapin. Kung malakas yung pagsigaw natin ng Hallelujah, praise the Lord, mga minamahal, ibubuhos ng ating dakilang Diyos ang masaganang pagpapala. At higit sa lahat, mga minamahal, yung presensya ng ating dakilang Diyos. Kanina pa lang, sa umpisa ng ating pagpupuri, mga minamahal, yung presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon nandito. Ibig sabihin, kasama natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya pala napakahalaga ang ebanghelyo ng ating pinakamamahal na Jesucristo na ito pinangaral ng ating pong minamahal na magulang sa Panginoon. Sapagat ang sinasabi ng Biblia, mga minamahal, na kung sino po, mga minamahal, yung mga sasampalataya sa ebanghelyo ng ating pinakamamahal na Jesucristo, sila po ang pagpapalain at sila po ang maliligtas, mga minamahal. Kaya ang ating dearly beloved honorable pastor, hindi siya natakot na ipangaral ang ebanghelyo ng ating pinakamamahal na Jesucristo sa bundok na mga naroon ang mga Abu Sayyaf, mga minamahal. Amen? Maalala ko yung kwento ng isang evangelist na ibang lahi. Meron silang grupo na pupunta sa isang island na naroon yung mga wala pong pinag-aralan ba, mga minamahal, yung mga alam, hindi marunong bumasa. At mahirap silang makausap, mga minamahal ko. Yung grupo ng mga missionary, pumunta sila doon, ang hindi nila alam, pagdating nila doon, sila po ay papatayin. Kaya pagdating nila sa isang island, tuwang-tuwa sila kasi gusto nilang ihatid yung salita ng mahal na Panginoon, ipangaral nila sa isang lugar na hindi po marunong magbasa, hindi po marunong umunawa ng mga salita, mga minamahal, maliban doon sa mga salita ng mga tribo. Pagdating nila doon, pinatay sila. Alam niyo po kung anong pagkakaiba ng ating pong dearly beloved honorable pastor. Tumungo doon sa Abu Sayyaf na alam ng ating minamahal ginagalang na malapastor na pagdating niya doon, yung kanyang dadalhin na salita ng ating Panginoon at ang doktrina, hindi nila pinapanilawan at ang mga Abu Sayyaf ay handa silang pumatay, pumugot ng ulo. Pero bakit pumunta ang ating dearly beloved honorable pastor? Dahil alam niya na kasama niya ang ating pinakamamahal na Panginoon. At dahil ito ay utos ng ating mahal na Panginoon na sinasabi ng Biblia, mga minamahal, na
na siyang kapangyarihan ng ating dakilang Diyos sa ikaliligtas ng bawat sasampalataya. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapay. Kaya pinagpala po tayo narito sapagkat nung ating napakinggan ang ebanghelyo ng ating pinakamamalapay si Kristo, nung tayo sumampalataya, tayo pinagpala at higit sa lahat, mayroon pang langit na naghihintay bawat isa sa atin, mga minamahal. Lahat po magsabing, praise the Lord. Sabi po, mga minamahal, ng Romans chapter 1 verse 16, "For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone." Take note po. To everyone that believeth. To the Jew first and also to the Greek. Kindly po sa Tagalog. Praise the Lord. Sa aklat ng taga-Roma, Kabanata 1, ang talata ay 16. "Sapagkat hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo, sapagkat siya ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, unay sa Judeo at gayon din sa Griego." Palakpakan Amen. po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Pagpalain ng ating dakilang Diyos ang kanyang banal na salita. Singgit, hallelujah. Singgit, praise the Lord. Gaano kahalaga, mga minamahal, ang ebanghelyo ng ating pinakamamahal na Paiso Kristo? Sabi ng Biblia, ito po ay kapangyarihan ng Diyos sa bawat sasampalataya upang sila po ay maligtas. Amen? Kaya nung tayo sumampalataya sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon at nagpatuloy tayo naglingkod sa mahal na Panginoon, kumilos ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon, pinagaling tayo sa ating mga karamdaman, binago ang ating buhay. Amen? Hinango tayo sa kahirapan, pinagpala tayong lubos ng ating dakilang Diyos. Ang iyong pong abang lingkod, dati pong drug addict, dating drug pusher. Sabi ng aking beloved wife kanina sa kanyang patutuo, hahantong sa hiwalayan. Bakit? Wala po kaming kapayapaan sa puso't isipan. Lasinggo, sugarol, sakit sa ulo, babaero, mga minamahal. Umabot kami ng 4 na taon sa aming pagsasama at meron po kaming isang anak. Ang problema, meron din akong karamdaman na hepatitis B na walang kagalingan. Inborn yung aking mahal na anak na isang babae na asma. At meron din akong asma, mga minamahal, ng aking mahal na anak. Yun po ang problema namin, mga minamahal. Magulo ang aming buhay. Subalit isang araw nung ako po ay lalayas na dahil hindi ko na alam kung anong gagawin. Minsan naranasan ko na rin mag-isip na magpatiwakal. Subalit isang araw nung ako po ay lalayas sa aming pong tirahan dahil nakikitira lang pa kami sa aking pong mga beloved parents-in-law, mga minamahal. Napunta ako sa isang uncle ko na sinasabi ko noon, mga minamahal, na nasisira ng ulo, makulit. Bakit, mga minamahal? Kahit doon sa Manila, sinusundan niya ako, binubuksan niya yung Bible. Sabi ko, uncle, wag sa akin yan. Hindi nararapat yung salita ng Diyos sa akin dahil isa akong makasalanan. Pilit niya akong hinihikayat. Sabi niya, pag sumama ka sa akin, pagpapalain ka ng ating mahal na Panginoon. Hindi ako pumayag hanggang dumating yung araw na meron akong problema. Ewan ko bakit, doon ako napunta, kalooban ng mahal na Panginoon. Pagpunta ko doon, sinalubong ako ng aking beloved uncle, siya po ay membro ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Alam niya kung anong meron sa akin dahil pagpasok ko sa bahay, kumatok ako, mga minamahal, kinanta niya yung, "There is no problem too big." Sabi ko, bakit mo alam, uncle, na may problema ako? Yun ay pinag-pray-pray ko kasi matigas ang ulo mo. Alam ko na kapag may problema ka, may karamdaman ka, wala kang ibang lalapitan kundi ang Diyos na aking pinaglilingkuran. Sumama kayo. So, yung aking balak, mga minamahal, lumayas ako sa bahay ng tinitiran namin. Kung bakit ang aking beloved wife, alam niya na nandun ako sa beloved uncle ko, tinanong ko sa kanya, bakit mo alam na nandito ako? Hindi ko alam, basta dito ako dinala at dito ko naisip na puntahan ka. Kaya mula noon, nung sumama po kami sa gawain ng Jesus Miracle Crusade, mga minamahal, that was August 16, 1998, mga minamahal.
3:00 ng hapon nung tinanggap namin ang ating pinakamamahal na Panginoon, nung narinig ko na sinabi ng minamahal na mga ngaral, lahat ng mga may problema, lahat ng mga nabibigatang lubha, at merong mga sakit karamdaman, walang kapayapaan, lahat ng binanggit mga minamahal, nasa akin. Ang sabi ng minamahal na mga ngaral, lumapit kayo sa mahal na Panginoon, iniibig kayo ng ating dakilang Diyos. Yung aking paa, mga minamahal, dahil baga merong humihila, hindi ko na hinikayat yung aking beloved wife. Pagpikit ko, mga minamahal, umiiyak ako sa presensya ng mahal na Panginoon. Pagdilat ko, kasama ko na pala ang aking beloved wife. Kasama kong tumanggap sa mahal na Panginoon. Pagkatapos ng mga minamahal, sabi ng beloved preacher, pagkatapos po nito, tanggapin niyo po ang bautismo. Nagmadali ako. Sabi ng mga beloved workers, paliwanag muna namin, sige, pakibilisan, dahil gusto ko na magpabautismo. Ang hiniling ko po, mga minamahal, hindi po kagalingan ng karamdaman. Hindi po material o kagalingan. Ang sabi ko, mahal na Panginoon, bigyan mo ako ng kapayapaan sa aking puso at isipan. Ibig sabihin, mga minamahal, bigat na ako sa aking problema. Ganding ko aking beloved wife. Pagkatapos namin mabautismuhan, nung umalis kami sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon, nakita ko yung kapayapaan, mga minamahal, mula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Bakit? Instant na natanggap ko, mga minamahal. Masabi ko na natanggap ko yung instant na peace of mind and peace of heart. Dahil yung pag-inom ng alak, natanggal, instant, paninigarilyo, yung pagdruga. May kumakatok sa aming bahay, pabili ng shabu, pabili ng marijuana. Wala na, mga minamahal. Nakalimutan ko nga na mayroon akong sakit na nakamamatay, wala nang kagalingan. Dumalo kami 3 beses sa isang linggo. Sumama kami sa mga Bible study, sumama po ang iyong abang lingkod sa mga radio program. Yung tiyan ko, na malaking tiyan na ito po ay sakit na hepatitis B. Yung aking mata na yellowish, yung aking pong kuko na yellow na. Nakita ko, puti na, mga minamahal, instant healing pala ang aking natanggap na galing sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Nang magpatuloy kami, mga minamahal, na maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, hindi po huminto ang pagpapala, bagamat may mga pagsubok na pinagdaanan, naranasan din po namin nilinis ng ating pinakamamahal na Panginoon. Wala din kaming makain, mga minamahal, wala kaming trabaho, pero yung pagpupuri, pag-aayuno, mga minamahal, pagsunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos, doon kami pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dati kaming walang bahay, wala kaming matirahan. Pinagpala kami ng bahay at lupa. Isang himala. Yung uncle ng aking beloved wife, mga minamahal, sabi, hinanap niya ang aking beloved. Asaan ngayon si Lolo? Yung lupa ko doon, yung portion, ibibigay ko sa kanya. Sabi ng kanyang mga kapatid sa kanyang mga pinsan, himala. Bakit himala? Yung uncle niya napakadamot. Pero binigay yung lupa sa aking beloved wife. Ibig sabihin, walang imposible sa mahal na Panginoon. Lahat may magsabing, praise the Lord. Paano, mga minamahal, wala akong trabaho. Wala kaming trabaho. May lupa. Paano mo mapapatayo ng bahay? Naipasok po ako sa isang real estate. Sa isang brochure, mga minamahal. Pinadala ko sa Italy. Nandun yung aking malakapatid. Nagulat ako, mga minamahal. Kahit madaling araw, kasi dito iba yung oras dito at saka sa ibang bansa. Kahit madaling araw, mga minamahal, dahil uso na rin po yung cellphone, pinagpala na rin po ako ng cellphone, mga minamahal, lalaki pa eh. Pagsagot ko, sabi ng tumawag, pakisamahan yung kapatid ko kasi titignan namin yung lupa. Bibili kami ng 3 lots. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Susunod na araw, mga minamahal, susunod na linggo, yung mga tawag na natatanggap ko, puro bibili ng mga lupa sa dako ng Baguio, sa iba't ibang lugar. Kaya, wala pang 1 taon, ako po yung napili na the most distinguished agent of the year. Para akong sumisweldo, mga minamahal, na kontraktor doon sa agency, na 2 agency, mga minamahal. Yun po ang nag-umpisa na kami po yung nagpatayo ng bahay. So napakaraming mga ways ng ating mahal na Panginoon. Amen? Hindi mo kailangan mag-alala. Amen? May lupa nga, wala namang bahay. Yung aking beloved wife, ito rin yung himala. May tumawag habang kami po ay nandun sa maliit na negosyo. Sabi ng tumawag,
Ito po si Ma'am Lourdes. Opo. Punta ka dito sa opisina namin. Mag-interview ka at ihanda mo na rin yung sarili mo. 1 week, aalis ka na. Sabi ko, scam yan. 1 week? Pero mga minamahal, patuloy silang tumatawag. Sabi ko, sige, puntaan natin. Pero priority natin doon sa main church. First time namin dumalo, mga minamahal. Wednesday service pa doon po sa dako ng Amoranto Sports Complex. Sige, unahin muna natin. Dumalo tayo sa Manila. Pagdating namin doon, mga minamahal, ang naibungad sa amin ang ating dearly beloved Honorable Pastor doon sa tent, tumutulong aming luha. Mga minamahal, mga Bilad Almeida children, nagpapasalamat kami sa Malapay dahil nakita namin ang ating dearly beloved Honorable Pastor. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal. Bakit? Dahil utang namin ang aming buhay sa ating pinakamamahal na Panginoon through His end-time prophet, mga minamahal. Amen? Kaya laging unang dalangin ng ating minamahal, ginagalang na pastor. Amen. Pagkatapos, mga minamahal, nagpalihas kami. Nung umuwi na kami, mga minamahal, nung kinabukasan, punta kami sa agency, pumasa siya, sabi nila, next week, itong linggo na to, aalis ka na. Ako na po ang humingi, tumawad. Sabi, baka pwedeng 2 weeks naman bago aalis ang aking beloved wife. Kalooban, mga minamahal, nakarating siya sa dako po ng Singapore hanggang naipatayo namin yung bahay. Nung umuwi siya, bahay na, mga minamahal. Parang panaginip, mga minamahal. Amen? Ngayon, yung bahay namin, din namin mapanahanan. Bakit? Dahil sa mga pagpapala, dinala kami doon po sa dako ng Qatar. Yung aking beloved daughter, dinala sa dako ng Canada, mga minamahal. Sino ang hindi maglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon? Maging ang aming mga apo, pinagpala, malulusog, mga minamahal na ipanganak sa ibang bansa. Kaya kung ang pagpapala ang ating pong pag-uusapan, mga minamahal, hindi po ito matatapos. Dahil ang Diyos natin ay Diyos na mapagpala. Buhay na Diyos. Buhay na makapangyarihan. Kaya wag po tayong hihinto, mga minamahal, sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Kung ano yung tinuro sa atin, mga minamahal, gawin po natin. Sabi ng ating minamahal, ginagalang staff pastor, wag mong habulin ang pagpapala. Amen? Gawin mo muna, sundin mo muna ang kalooban ng ating dakilang Diyos. Ang pagpapala ang mag-o-overtake sa iyo. Uunahan ka ng mga pagpapala. Lahat may magsabing, praise the Lord. Kaya yun po, bakit po kami pumupunta sa iba't ibang lugar. Sabi ko, yung makapagpatutuo ang inyong pong abang lingkod, sapat na yun. Pero mga minamahal, isang pagpapala sa amin na makatayo sa banal na pulpito ng ating banal na pulpito, hindi man po karapat dapat isang basahan, mga minamahal. Ginagamit ng ating dakilang Diyos sa unang dalangin ng ating minamahal, ating ginagalang pastor and their beloved children, mga minamahal. Kaya bawat punta po, mga minamahal, humingi ako ng back-up prayer sa lahat ng beloved children po ng ating dearly beloved parents in the Lord. Kaya nandun yung gabay ng malapayan. Kasi kung tayo lang, mga minamahal, kahit lampas ulo, hindi po, mga minamahal, maririnig ng malapayan yung ating pong panalangin. Amen? Kundi dahil sa unang dalangin ng ating minamahal ginagalang pastor, kaya nakakaabot sa trono ng biyaya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat may magsabing, praise the Lord. Ano po ang purpose, mga minamahal? Bakit kailangan mai-preach ang gospel ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo? Napakahalaga dahil sabi ng Biblia, mga minamahal, ito ay kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sasampalataya, mga minamahal. Saan at kailan ipapangaral ang salita ng malapayan hanggat hindi bumabalik ang ating pinakamamalapayan. Continuous po ang pangangaral ng Ebanghelyo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ano pang benefits, mga minamahal? Pagpapalang material, physical, spiritual blessing, mga minamahal ko. Langit at buhay na walang hanggan. Kaya nagtataka yung mga beloved brethren po natin, ng mga African, doon po sa dako ng Qatar, kasi maraming naligtas na mga African. Kaya kapag dumalo sila, talagang mapapalaban ka sa English, testimony, exhortation, mga minamahal, pati sa preaching, talagang mapipilitan ka mag-English para maunawaan ng mga beloved African brethren. Ang sabi nila, nung nakausap namin, kamag-anak pala nila, pastor, evangelist, may mga tinatawag pa silang mga prophets, mga minamahal, yung kanilang mga magulang, active. Pag dumalo sila, may dala-dala silang Bible. Kaya, alam mo, kapag dumalo yung mga African brethren, babantayan nila yung sasabihin mo sa banal na pulpito.
Pero ang pagkakaiba sa atin, mga minamahal, meron pong lakip na kapangyarihan. Sila mismo nagsabi, sabi nila, why? We are also reading the Bible from Genesis to Revelation. Pero yung sinasabi ninyo na mga himala, hindi namin nararanasan. Naranasan lang namin nung kami ay naglingkod dito sa Jesus Miracle Crusade. Bakit, mga minamahal? Kasi alam niyo, mga ibang lahi, dumadalo sila pag may mga pangangailangan. Wala kasi silang trabaho sa dako ng Qatar, sa mga na-terminate. Hindi ko alam yung mga sinusundo ko, wala na palang papel. Pero dahil sa kanilang paglilingkod, mga minamahal, nagkaroon ng mga trabaho, mga minamahal, nagkaroon sila ng ID. Nung mayroon na silang trabaho, Brother Benji, I am busy. Nung mayroon na mga magandang trabaho, busy na. Kaya minsan mag-ingat din tayo, mga minamahal. No? Yung blessing, yan po ay manifestation ng kapangyarihan ng malapan. Pangako ng ating dakilang Diyos. Yung kagalingan ng ating karamdaman, mga minamahal, yung mga pag-ingat yan, ay manifestation ng kapangyarihan ng ating pinakamamalapan. Ang higit po natin dito, mga minamahal, na pinakaasam, yung tayo po ay sama-sama magmana ng buhay na walang hanggan. Yun lang dahilan. Bakit tayo naglilingkod sa banal na Panginoon? Dahil kapag ang purpose natin ay maligtas, secondary na lang yung mga material. Secondary na lang, mga minamahal, yung ating po mga trabaho. Secondary na lang yung mga pagpapala na ating natatanggap, mga minamahal. Amen? Walang problema sa mga blessing dahil yan ay pangako na malapain. Pero ang sabi ng Biblia, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Totoo, mga minamahal, ang pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat may magsabing, praise the Lord. Kaya nga, mga minamahal, pag uwi namin, yung mga kapatiran sabi, Kuya, may ticket na kayo, God will provide. Malapit na ang 50th years anniversary. Mauna na kayo, mga beloved brethren, mga beloved choir members. Pero isang kapatiran, ang sabi niya, walang problema. Yung ticket nyo ni ate, ito, gamitin nyo ito. Kaya kami nakapag-ticket ng back and forth, mga minamahal. Ibig sabihin, lahat ng bagay, kayang-kayang i-provide ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ko, hindi kami pupunta ng ibang lugar. Pag uwi namin ng Pilipinas, after 50th years anniversary, doon lang kami sa lugar kung saan kami nakatira at dadalo. Pero bakit kami nandito, mga minamahal? Bakit kami napupunta sa dako ng Isabela, sa dako po ng Baguio City, sa iba't ibang malalayo? Hindi naman tayo malilibre sa eroplano. Amen? Kahit sa mga sasakyan, wala na yatang libre. Pero ang Diyos ay mapagpala, mga minamahal. Ang Diyos ay nagpuprovide. Kapag dalisay yung puso mo, yung purpose mo, mga minamahal, para sa mahal na Panginoon, hindi titigil ang malapangin para magbuhos ng mga pagpapala. Lahat may magsabing, praise the Lord. During 50th years anniversary, sabi ng isang kapatiran, bakit, Kuya Benji, laging sinisiksik na malapanginoon na hanapin kita? Napakaluwang yung luneta. Sabi niya, 3 beses na ito, mahal na Panginoon. Hindi na talaga ako ikot. 3 beses na napagod na ako. Igabi yun, mga minamahal. Paghakbang niya, eksakto, mga minamahal, pagsilip ng ganon, nagkaito-ay kami. Natuwa siya, sabi niya, Kuya, sabi ko, last na yung ikot namin, pero isang hakbang ko lang, nung tumina ko sa kaliwa, nandyan ka pala. Kamay namin, mga minamahal, Kuya, tanggapin mo itong blessing. Kahit nasa tago tayo, kahit nasa malayo tayo, pag ang pagpapala para sa'yo, walang makakapigil, mga minamahal. Lahat may magsabing, praise the Lord. Kaya ang mahal na Panginoon, lahat nag-provide para sa aming pong pangangailangan. Pagpunta rito, narinig lang isang kapatiran, pupunta sana kami ng Cagayan de Oro eh. Kaso, hindi, sabi na, mag-book tayo ng ticket. Kinabukasan may ticket na kami, back and forth, papunta dito sa CDE, pauwi. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat may magsabing, praise the Lord. Dahil ang purpose po natin, mga minamahal, ibalita kung gaano kabuti at makapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon.
Lahat may magsabing, praise the Lord. Minsan, ilagay tayo ng mahal na Panginoon sa sitwasyon na medyo critical, no? Para lalo tayong sumampalataya, maniwala sa mga pangako ng ating dakilang Diyos. Minsan, lagay na tayo sa sitwasyon na walang-wala tayo, mga minamahal. Amen? Pero, hindi kasi nawawala yung turo ng ating dearly beloved parents in the Lord. Paggising mo ng umaga, madaling araw, pumalakpak ka. Kausapin mo ang ating mahal na Panginoon, magpuri ka sa mahal na Panginoon. Yan po, mga minamahal, ang ginagawa ng mga maiinit na mga Kristiyano. Lahat may magsabing, praise the Lord. Kaya po, mga minamahal, nung nandun po kami sa dako po ng Qatar, kailangan mo magtrabaho. Kung wala kang trabaho, makansil yung visa mo. Ganun ang nangyari sa inyo pong abang lingkod. Dahil nung panahon na yon, meron pong nung COVID time, may mga restriction. Hindi ka makapasok pag wala kang vaccine. Naalarma yung mga kapatiran. Halos lahat. Paano to, Kuya Benji? Iti-terminate kami. Pero alam niyo po, mga minamahal, ako yung unang na-terminate. Dahil hindi ako nagpabaksin. Pero ang sabi ko sa kanya, sumampalataya kayo sa mahal na Panginoon. Halos lahat ng mga beloved brethren, isa lang ang nagpabaksin na hindi po nagpa-counsel, mga minamahal. Lahat ng mga sumunod, mga minamahal, pinagpala ng ating pinakamamalam, na-promote. Ako na hindi nagpabaksin din, mga minamahal, na-terminate ako. Pero sabi ng mga beloved children, Kuya, pinagpala ka. Praise the Lord. Pinagpala ako. Nawalan akong trabaho, totoo, pinagpala ako ng mahal na Panginoon. Yun pala, makakapunta pala ako sa ibang bansa, makakauwi pala ako anytime dito po sa dako ng Pilipinas para dumalo sa mga special event po ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Kaya ang amo namin, mga minamahal, ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? At for the approval, the beloved Almeida children, mga minamahal, kaya po kami nakakaalis from Qatar, papunta po sa ibang lugar at dito po sa dako ng Pilipinas. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya pala, pag sumunod ka lang ng sumunod, mga minamahal, lalo ka palang pagpapalain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Dahil napakalaga yung pagsunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos. Ibig sabihin, pag sinabuhay mo yung pagsunod, kahit anong sabihin sa iyo, mga minamahal, oo ka na lang ng oo. Dahil alam natin, mga minamahal, na lahat ng mga sinasabi sa atin, ito po, mga minamahal, ay spiritual na bagay, guided ng ating dakilang Diyos, lahat ng ating po mga napapakinggan. Kaya pinagpala nga kayo dito, mga minamahal. Amen? 4 o'clock pa lang na madaling araw hanggang tanghali, akala ko mababawasan yung magpupuri, lalong dumadami. Parang gawain na ng mahal na Panginoon. Amen? Pumunta ako doon sa aking beloved wife. Sabi ko, ba't yun? May sumisigaw. Yun pala sinisigaw, puri na, puri na. Yun pala, mayroong taga-check. Kailangan palang, pag nakaalis, kailangan bumalik agad, kailangan magpuri. Sabi ko, nakakataba naman ng puso. Amen? Dahil ito po yung standard ng gawain po ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Kaya madaling araw pa lang, mga minamahal, makita mo na yung mga masarap na ngiti ng mga beloved brothers. Halos 3 beses, 5 beses kami magkakamayan. Pagka salubong namin, kamayan ulit, mga minamahal. Amen? Nakakatuwa. To God be the glory, mga minamahal. Lahat ng ito, nagagawa natin dahil sa ating pinakamamalapain at merong unang nanalangin para sa atin. Amen? Ating dearly beloved honorable pastor, beloved son pastor, the beloved children. Kaya po pala tayo pinagpapala kahit saan tayo makarating, mga minamahal. Nabalitaan ko, mga minamahal, ang dami palang banal na gawain dito. Abot ba ng 70, beloved Kuya Upi? Napuntahan lang namin yung bas-bas. Tapos dito, sunod na Biyernes, punta kami sa ibang lugar. Kulang pala yung 1 linggo na pag-isli dito. Amen? Para mapuntahan yung mga iba't ibang lugar. Kahit saan sulok ngayon, na rarating na ng Ebanghelyo ng ating mahal na Panginoon. Amen? Kahit sa kabundukan,
na ilalaganap ng Ebanghelyo ng ating mahal na Panginoon sapagat ito ang utos ng ating mahal na Panginoon. Sabi dito, go you therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. Utos pala ito ng ating pinakamamahal na Panginoon. At ano ang pangako ng ating dakilang Diyos? I am with you always, even unto the end of the world. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya kahit doon sa lugar ng Abu Sayyaf, nandun ang pag-iingat ng ating malapay sa ating dearly beloved honorable pastor and the 12 prayer warriors dahil pangako ng ating dakilang Diyos. Amen? Sabi ng malapay, I am with you always even unto the end of the world, hanggang sa katapusan ng sanlibutan ito. Kahit pala dalhin mo yung Ebanghelyo sa lugar ng NPA. Pakibasa po natin mga malakapatid, Matthew chapter 28, verse 20 or 19 and 20. Praise Lord. Sa aklat ng Mateo, Kabanata 28, ang talata ay 19 hanggang 20. Dahil dito'y magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. 20. Na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. God bless po sa ating mga kapatid. Ito pala mga minamahal ay utos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? So yung mga alagad ng ating malapay, hindi nila nasaturate ng buong bansa. Ngayon, ang ating malapangin nagtalaga ng kanyang nilangisan, sinugo, upang ipangaral ang Ebanghelyo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya umabot, Luzon, Visayas, Mindanao, mga minamahal, maging sa kabundukan, sa iba't ibang lugar, mga minamahal, at nagkaroon ng banal na gawain sa iba't ibang bansa. Kahit sa Muslim country, nagkaroon na mga Kristiyano, nagkaroon ng mga banal na gawain. Amen? Sa parte ng Europe, sa dako ng Canada, sa dako ng Amerika, sa iba't ibang parte ng Asia, mga minamahal, sapagkat kailangan na may pangaral ang Ebanghelyo ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo sa lahat ng mga kinapal, lahat ng mga tao. Kaya nga nung last week, mga minamahal, pangalawang beses ko na pong nakasama doon sa lugar ng Isabela nung una, doon sa Marag Valley. Doon sa Cagayan, mga minamahal. Yung Marag Valley, bago kami umakyat, nakausap namin, mga minamahal, yung hepe. Sabi, walang umaakyat dyan ng mga sundalo. Pulis kasi doon pa lang sa paakyat, nauubos na yung mga sundalo. Kaya kahit ako, sabi ng isang hepe, hindi ako umaakyat dyan. Pero kayong taga-Jesus Miracle Crusade, nakapagtataka bakit kayo nakakaakyat, hindi kayo ginagalaw. Dahil nung sumama ang pumabang lingkod, mga minamulang ilaw doon sa mismong Bible studyhan, generator at walang signal. Kaya palang sabi ng beloved ordained preacher, pagpunta kayo doon, bago mawalan ng signal, bago tayo makyat, mag-message na kayo sa inyong mga beloved wife. Kung meron kayong mga pera sa bangko, sabihin nyo na yung mga account, yung mga investment, ibigay nyo kasi pupunta tayo doon, walang signal. Walang pwedeng tumulong sa atin doon, maliban na iligtas tayo ng ating mahal na Panginoon. Pagdating namin doon, mga minamahal, totoo walang ilaw. Pero mawawala yung kaba mo dahil ang sasalubong sa'yo, meron na palang mga kapatiran na mga aita. Meron na palang mga kapatiran na mga NPA, mga minamahal, na kapag mabalitaan nila na may darating na Jesus Miracle Crusade, bago pa lang tayo makarating sa venue, nandun na sila, nagwi-welcome na sila, umaawit na sila ng hallelujah, praise the Lord. Ni maliit na bata, mga minamahal, marunong nang mag-praise the Lord, mga minamahal, tuwang-tuwa sila. Isang pagkakataon, nung nag-umpisa na po yung Bible study, meron akong tinitignan na isang nanay, may daladalang bata.
kinausap ko pagkatapos ng banal na gawain. Yung kapatid natin na yon, na isang Aita, kapapanganak pa lang 5 days. Sabi ng kanyang malama, huwag ka nang pumunta, huwag ka nang bumaba, baka mabinat ka. Kami na lang pupunta. Pero umiiyak yung nanay. Dahil nabalitaan na merong darating na Jesus Miracle Crusade International Ministry. Dala-dala yung kanyang anak na 5 days. Habang nagpupuri kami, minamatyagan ko mga minamahal, bagong panganak, hindi maubos-ubos yung kanyang luha, mga minamahal. Nung tinanong ko kung anong problema, sabi niya, wala akong problema. Ang problema ko kapag hindi ako makadalo ng Jesus Miracle sa pinagbabawalan ako ng tatay, nandito ako, umiiyak ako dahil sobrang kagalakan ng puso ko. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Napakarami na po nating kapatid, kahit sa bundok. Nung last week, nakarating po kami sa Sinundungan Valley. Ang ini-expect ko, ang dadatnan namin doon, sundalo at mga converted brethren. Pagdating namin doon, putik, umaambon, babasa kami ng ambon at ulan, may tubig. Pagdating namin doon, wala akong makitang sundalo. Tinanong ko yung isang lalaki, hindi man namin kilala. Sabi, wala na, lumipat na yung mga 17 IB, yung Philippine Army. Dahil gusto ko rin, kung ano rin ako mga minamahal, gusto ko rin malaman bakit. Asan na ngayon yung mga Philippine Army? Wala na. Nasaan na ngayon yung mga NPA? Sabi niya, pag walang mga pusa, nandyan lang yung mga daga. Hinitian kami, hindi din namin kilala yung kausap namin. So, ongoing mga minamahal yung Bible study kasama ang beloved Brother Ed, beloved Sister Imelda at ang beloved wife. Habang nagpupuri kami kasi yung ilaw, doon lang sa lugar namin. Pero sa likuran namin, pag tumitingin kami, ang daming bumababa. Naka-flashlight na mga malilit lang na flashlight. Pero hindi sila pumupunta doon sa crowd, mga minamahal. Asaan na kaya yung mga bumababa galing sa bundok? Naghanap ako ng lugar para makita ko yung mga tao doon, baka nandun lang sila sa bundok. Doon kami sa likod ng streamer, mga minamahal, doon sa banner. Doon kami lumuhod. Kasi kailangan mo lumuhod. Kailangan mo manalangin. Dahil iba yung mararamdaman mo. Pag nasa lugar ka talaga ng kampo ng mga NPA, mga minamahal. Habang ongoing, may mga walkie-talkie sila, may mga dumalo na mga karamihan babae. Nung araw, wala palang mga babae doon na dumadalo kapag nandun yung mga Philippine Army. Mga lalaki na mga nakakilala na rin sa Malapang, yung iba nabautismuhan, kamag-anak ng mga NPA, naging kapatid natin, mga minamahal. Pagkatapos ng banal na gawain, dahil nagbabadya yung malakas na ulan, at doon pinagpala, madaming tumanggap, mga minamahal. Ano man ang kanilang katayuan sa buhay, kung ano man yung kalagayan nila, mga minamahal, ang mahalaga, nahihatid sa kanila yung ebanghelyo ng kaligtasan. Tinanggap nila ang ating pinakamamahal na Panginoon. Pagkatapos ng balagawain, mabilisan, kailangan po naming umalis dahil nagbabadyang malakas ng ulan. Pag umulan, hindi na po kami makakaalis, lalo na po yung aming sasakyan. So sa exciting, mami na mahal, yung na-excite kami ng aking beloved wife, kasama po ang mga 3 choir member. At kalooban din na meron kami nakasama doon na isang sister na tagaroon na dating tatay niya ay isang member ng NPA naligtas na bautismuhan. Alam niyo po, mga minamahal, habang kami naglalakad, nakalayo na pala kami. Doon, naramdaman ko, mga minamahal, na may mga iba't ibang tunog na mga parang hayop ba? Parang tunog ng baka o ibon. Kala ko mga ibon talaga yon. Sabi ko sa isang kapatiran na kasama namin, sabi ko, ate, ano yun? Mga ibon, mga tunog ng hayop. Sinisiniyasan lang ako, ayaw niya magsalita. Sabi niya, Brother Benji, huwag ka na muna magtanong. So, lakad kami, mga minamahal, hanggang wala na akong makita. Pinatay ko yung ilaw ng cellphone ko, wala na akong makita. Sabi ko, sandali lang. Hintayin na lang natin sila. Maya't maya may nag-flashlight, mga minamahal, pataas pababa.
Sabi ko, ate, may flashlight. Sabi ko, Brother Ed, may nag-flashlight. Sabi ng kapatiran, Brother Benji, huwag kang maingay. Sila yan, nasa paligid lang natin sila, kaliwat kanan pala. Sabi ko, diretso na tayo. Hinarang na niya kami, huwag na tayong dumiretso. Kasi meron diyan, isang bridge, meron diyang kuweba na malaki sa ilalim. Diyan ang tambayan ng mga tao na yan. Kapag patayin mo yung ilaw ng cellphone mo, kahit magkatapatan yung mukha, hindi na magkakaaninagan kasi madilim na. Kaya wala po kaming ginawa. Nagpuri kami sa mahal na Panginoon. Si Kristo lang ang buhay ko magpakailanman. Hanggang lumakas ng lumakas, mga minamahal, yung pagpupuri namin, mga minamahal. Nung nakita namin, after 30 minutes, may ilaw, nagmamadali na pumunta sa amin. Mga beloved worker pala, beloved ordained preacher, parating, mga minamahal. Ang sabi niya, bakit kayo nauna? Dahil may narinig siya, mga minamahal, kaya pinuntan kami, yung nag-walkie-talkie, ang sabi, mga minamahal, huwag nyo silang gagalawin, mababait sila. Dahil bagong mukha kami, mga minamahal, kami na pala yung sinusurveillance, mga minamahal. Dahil marunong tayong magpuri sa mahal na Panginoon, naririnig nila yung pag-awit natin, mga minamahal. Kinukuburan tayo ng kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Yun pala yung lugar na kinalalagyan namin between 10 p.m. to 1 a.m. Doon pala, mga minamahal, nagkakasalubong yung mga iba't ibang mga grupo at doon sila nagpapatayan. Kaya pala yung mga lumalabas sa iba't ibang lugar dahil nabalahaw yung aming sasakyan, may lumalabas sa mga kalalakihan, mga mahabang itak, mga minamahal. Yun pala, kunwari tutulong, yun pala, titignan lang kung sino kami, mga minamahal. Subalit napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil sa panahon na nandun tayo sa critical na sitwasyon, hindi tayo iniiwan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil pangako ng ating dakilang Diyos, I am with you always until the end of the world. Habang tayo'y nandito at matapat na paglilingkod sa ating pinakamamalapan, hindi tayo iiwan, hindi tayo pababayaan ng ating pinakamamalapan. Tayo po'y tumayo at umawit tayo sa ating dakilang Diyos. Ating pasalamatan ng ating pinakamamalapan, Panginoon Kristo, sa kanyang kabutihan. Mga napakabilis po ang oras. Mga minamahal, kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon, na mapunta tayo sa iba't ibang lugar. Kung dito sa inyong lugar, mga minamahal, napakaraming mga outreach. Samantalahin niyong makiisa, mga minamahal ko. Saan man lugar, dahil maraming aanihin, mga minamahal, kakaunting mga manggagawa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Na kapag tayo gumagawa ng kalooban ng ating dakilang Diyos, na kanyang ipinangako, na hindi tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan, hanggang sa kanyang pagbabalik, mga minamahal, mapapatunayan natin lalo kung tayo nagsisikap na gawin ang kalooban ng mahal na Panginoon. Mararamdaman natin na kahit na sa kalagitnaan na tayo po ay nasa critical na sitwasyon, mga minamahal, kasama natin ang ating dakilang Diyos. Dahil ito ang kanyang pinangako. I am with you always, even until the end of the world. Hanggang sa kanyang pagbabalik, hindi tayo iiwan, hindi tayo pababayaan. Mga minamahal, sa ibang bansa, ang daily routine namin, mga minamahal, magpuri sa mahal na Panginoon. Pero hindi ka pwedeng maghayo, hindi ka pwedeng pumasok sa ospital, hindi ka pwedeng magkrusada, mga minamahal. Pero dito napakarami po nating dapat gawin, mga minamahal. Napakarami po nating dapat gawin sa ubasan ng mahal na Panginoon. Yung mga talento natin, mga minamahal, ipagamit natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kung may oras, may panahon, mga minamahal, kami kagalakan namin makadalo, napakalayo, milya-milya. Gagastos ka para lang makarating dito sa Pilipinas, sa iba't ibang lugar, mga minamahal, kung saan naroon ang banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil yun din ang aming kagalakan na aming dadalhin sa aming pong babalikan. Dahil may mga kapatiran na naghihintay ng mga patutuo na aming pong nakita, na aming pong napatunayan na tunghayan sa iba't ibang lugar na kagaya ng lugar na ito, mga minamahal. Hallelujah, na ipaabot sa ating minamahal na kapatid na napakahalaga na tayo po'y laging magpuri. Lagi po tayo, mga minamahal, magpakainit sa maglilingkod sa mahal na Panginoon.
Dalangin po natin isagawa kung ano yung utos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang pag-ibig mo Hallelujah. at walang kapantay. Habang inaawit po natin ang awiting ito, mga minamahal, ating pasalamatan. Sa aking buhay. Hallelujah. Nalulugod ang walang pala, Panginoon. Na kahit tayo nasa pagsubok, may problema tayo. Subalit binabanggit natin, salamat sa mahal na Panginoon. Salamat sa iyo, mahal na Panginoon. Nalulugod ang ating mahal na Panginoon. Kung nakikita niya, mga minamahal, na lagi po natin sinasagawa ang kanyang mahal na kalooban. Ay buti ng ating kagilang Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka, mahal na Panginoon. Salamat sa ating dakilang Diyos. Binigyan tayo ng mga kanyang tao nilang isa. May unang nananalangin para sa atin, mga minamahal, sa lahat ng ating ginagawa, sa lahat ng ating pinupuntahan, mga minamahal. Nilulukuman tayo ng kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Purihin ka. Panginoon, kay buti mo sa amin. Amen! Hallelujah! Purihin ka, mahal na Panginoon. Ketupad ako tunay at dakilan. Ang pag-ibig mo wagas at walang kapantay. Sa aking puso, sa aking buhay, papulit pagsamba, Salamat, Lord! bukas doon Jesus. mapagkiliman, lumarating ka. Panginoon, Kay buti mo sa kay buti mo sa Kay buti mo sa amin, Lord. Jesus. ikaw naman ang tanging ko sasabahin. Sige, hallelujah. Aaminin na kita Purihin ka. Kay God ka. Kay buti mo sa napakabuti mo. Jesus. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Maraming salamat sa mga preskang salita mo na pakinggan namin. Salamat, Lord, for pressing our heart and mind, for the real word that we hear, Panginoon, our beloved preacher, Lord. Thank you so much, Lord, for the love, mercy, gifts.
Revive us, Lord. Thank you so much, mga minamahal. Habang naramdaman po natin ang presensya ng Diyos, kausapin natin, pinmanalangin po tayong lahat, mga minamahal. Opo, nakilaliw sa malas mo Jesus na laging dalibled para sa Lord. Nandito kami sa harapan mo sa sumamo, Lord. Pagawakan mo kami, tulungan mo kami. Masagawa po namin ang kalooban mo. Mga ibanghilong kaligtasan, magligtas pa namin kaluluwa. Magpakainit kami ang lingkod sa iyo. Alalahanin ang kabutihan mo sa aming buhay. Dahil salamat, mayroon kaming buhay. Sandigan na yung kapangyarihan. May taong ginamit panalangin sa amin noon pa man hanggang ngayon. Kaya kami namin nasa biyaya pagpapala. Dahil sa pagsunod namin, may mga pagpapala. Panginoon, tulungan mo kami hanggang makasunod pa kami sa iyong kalooban. Pangawakan mo kami lahat sa the line, friends, blood, praise the Lord. In Jesus' name, sing it, hallelujah. Ipatong kami sa ulong isa na kataas, na tayo maglihan sa udal pa authority, upang malapay babangga pangiran minsan na pulit sa aming kalagitnaan, Lord, at katutira may karamdaman, problema, kahirapan, pag-alimo sa kalang din, sa pangalan sa may napap ng demons, infirmity, sickness, and diseases, cast out from all the children, to bless the children, impedance, leprosy, revives the poverty, weakness, the health, the sickness, right time of God, in Jesus' name, Amen. Praise the Lord, hallelujah. Palagpagan po natin ang Diyos, mga minamahal. Salamat sa mensahe ng Diyos. Amin ba? Minsan-minsan lang po yan, mga minamahal, kaya pasensya na kayo. Talagang busog naman tayo sa presensya ng ating mahal na Panginoon. Itaas yung kamay. Lumukso tayo tamalon, 3 bisis malakas. Hello, praise the Lord! Hello, praise the Lord! Hello, praise the Lord! Amen. Friday, wag mag-amsen. Kapiling pa natin sila. Sabado pa sila uwi. Amen ba? Napakasarap pakinggan pag-usapan ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay, mga minamahal. So dito tayo magtagal na sa itong closing prayer na milamit Brother Dante Makapaya. Diyan ba? Dante? Wala. At tumayo tayo lahat, mga minamahal, sa ating closing prayer. After this, may magpalihans, itong pledges dyan, mga special opening, adaan niyo po. At ating upuan na itong tulungan. Sige po, hallelujah. Amen. Praise the Lord. God bless you po, beloved Orden Preacher and Divinias. Hallelujah. Tayo manalangin manamahal, pasalamat sa Ginoo. Hallelujah. O labing kamahalan, sa ngalan mo, Kristo kami nagpasalamat, di malang tigong panimahon, ginugad, ng adlaw, Merkulis, midweek service, salamat sa mong gahom, sa mong prosensya, na naghahatag kalipay kadasig sa mong anak, nagabitbit, Ginoo ni malang tigong panimahon, salamat, gikan sa pagsugod sa MC, sa mga pagdaig, sa joyful, sa solim nga ruiton, nagatiho, ginugad, sa mga prosensya, sa mong gahom, naghahatag kalipay kadasig, ginugad, sa mong kadaugan, sa mong anak, testimonyo, nga mong paminawan, mga kadaugan, nga sa kanunay ka nagabay, nagabantay, nagproteksyon, ginugad, nagatubag sa mga hangyo, pangamuyo, Ginoo, salamat, Ginoo. Hallelujah sa mga witons, malapit singulan youth choir, malapit Jesus Finest, Gerson choir, ginugad, pasabot sa mapaghatag, sobra sa insat ko mapaghatag, kundi ko sabot sa mga anak, yung mapaghatag, mo'y tugtugdan sa talang panalangin, Ginoo. Hallelujah sa iyong pulong, mga napaminawan, dala sa mga alagad, salamat sa iyong pulang mano sa nasuluhan, kitak mo yung anak, sa talang espiritual ng paghinahanglan, Ginoo, dalaygon kaso kita pusan, kami naghahangyo, nangamoy sa mga gamhanan nga lang lugad, ano ba amo sa mga propeta, pastor, evangelist, well-destrada, mi na ginahat, hallelujah, nito may papauli, ito sa panimalay, yun sa may pagkamping, payangon baliting kumanan, pagpamauli, imong gahong kalipay, kadasi, gugma, proteksyon, magauban ka na mo, gikan sa katanahan, to sa mong panimalay, Ginoo, overnight prayer, balik mo kami, uban si mong manak mo itong makasimbay, o sound kami, uban sa mga bisita, dalagon ka sa kita po sa kita na masalamatan, dila sa mong gamhanan, ngalan, sa ngalan sa Kristo. Amen. Amen. God bless you po. At ang beloved Brother Dante.